Bakit plunder? Hindi naman siya government fund, number one. Number two, hindi naman siya, I mean, yung aspect ng nature of the money and bakit siya plunder nga ba? Bakit plunder yung ihahain nyo? Nandito po ako para sumagot sa mga katanungan ho ng ating mga kaibigan sa media. So, who wants to go first? Sir, okay, first reaction, yung nangyayaring rally ng INC, suppose as to support Senator Marcoleta. Yun muna ako. Yeah. Yung nakita ko kasi naming mga placards doon, ang battle cry ho nila ngayon ay accountability at transparency. At pag nakita nyo naman po yung press con ni Ombudsman kahapon, yung kabuuan na, marami naman hong ibang kaso ang na-announce niya. No? Kagaya po ng mga contractor na matagal na naming ini-investigate. Kagaya po ng yung announcement niya kay Sec Manny Bonoan, at ang dahilan po kasi na kung bakit namin siya ginawang state witness ay dahil sa yung grand case of conspiracy and plunder, no? Na ang pinaka punot dulo nun ay si former Speaker Martin Romualdez. So yun po talaga ang mga ano natin, yun yung kabuuan, no? That's the context in which he mentioned also the case of Senator Marcoleta. No? So kung accountability po at transparency ang kanilang pinaglalaban, yun din po ang aming pinaglalaban dito sa Office of the Ombudsman, na lahat ng nagkakamali ay mananagot sa batas. So, we understand the plight, we understand what they're fighting for, but we ourselves are fighting for the same things. Kaya siguro there might have been a little bit of miscommunication dahil sa totoo lang parehas po ang pinaglalaban po ng grupo na nandyan sa EDSA at dito din sa Office of the Ombudsman. Sir, can we elaborate on the basis na we're going to file plunder charges? Kasi may mga sinasabi na bakit plunder? Hindi naman siya government fund, number one. Number two, hindi naman siya, I mean, yung aspect ng nature of the money and bakit siya plunder nga ba? Bakit plunder yung ihahain nyo? Well, when you talk about plunder, it's a series of combination of acts where somebody is able to amass, acquire, and accumulate ill-gotten wealth to the amount of at least 50 million pesos. So, isa-isahin ho natin, 50 million pesos, umabot ho ng 75 million pesos ang kabuuan ng mga supposedly donations sa kanya. So, yun yung una. Series or combinations, 3 transaction ho yun na nagbigay at admitado naman po yung mga donors, na nagbigay naman din sila, no? And from the own admissions as well of Senator Marcoleta, tinanggap niya yung 75 million. Ngunit hindi po niya na-deklara sa SALN, neither niya dineklara sa kanyang SOSE. Ngayon, just to put things in context, no? As a public official, kasama po kami doon. Lahat ng congressman, lahat ng senador, lahat po ng nasa executive branch, lahat ng huwes sa judiciary. Bawal tumanggap ng ganun kalaking kahalaga ng pera as a general rule. Exception to the general rule kung campaign period at mangongolekta ka ng mga donations para sa campaign. Pero dito sa case na ito, hindi naman niya dineklara sa SOSE. Hindi rin niya dineklara sa SALN. So, dineklara lang niya sa taong bayan, sa media. Pero sa totoo lang, dapat linagay niya either sa SALN or sa SOSE. So, ang theory will revolve around that. No? Several cases or series or combination of acts, and yung yung tanong nyo na public funds, dun sa RA 7080, sa plunder law, there are acts there that could comprise of the series or combination of acts that could comprise of plunder. And number 2 there is receiving directly or indirectly any gift, commission, percentage, kickback.
alangan naman po yung gift ay galing din sa public funds. So, ang definition po ng plunder also includes private funds. Okay? And just to elaborate on that further, yung direct bribery or indirect bribery, pag merong series nun, that can also comprise of plunder. And direct bribery coming from a private individual can also be considered corruption. Diba? So when there's a series or combination of that, pwede rin ho siyang tawaging plunder. Sir, is this the first time na magpa-file tayo ng plunder na ang gamit ay private fund? Yun bang kay-erap na wetting money? Is it the same Same. circumstances? Yes, opo, opo. So, I understand, no, naiintindihan ho namin yung argument na yon na kailangan public funds. Ngunit, pag binasa mo talaga yung batas, nandyan ho yan, na kahit private funds, po pwede. It's just that, kadalasan, ang nafa-file ho, yung public funds. May malversation, may misappropriation, yun po yung kadalasan natin naririnig pag ang final ay plunder. Pero sa totoo lang, and you will see it in the law, that even private funds can comprise of the crime of plunder. Sir, last na lang on this topic on my part. Will the actions of, the present actions today deter the Ombudsman from filing? No, like I mentioned, parehas ho ang pinaglalaban ho natin. Kung ang pinaglalaban po ng mga taga-INC ngayon sa EDSA ay transparency and accountability, yun din ang pinaglalaban ng Office of the Ombudsman. So, is it our mandate to stop cases? Perhaps not. It is our mandate to investigate and prosecute cases. And once the evidence is there, and in this case, the evidence was amply supplied by the respondents themselves, we have, our hands are quite tied here, no? So, that also speaks to how fast this case went. Dahil po, lahat po ng admissions, lahat po ng elemento ay nasatisfy na po doon sa mga sinabi niya po. Yun muna sa akin, sir. Sir, want to get your reaction na rin dun sa naging statement ni Senator Marcoleta na ina-allege niya na yung pagfa-file ng case sa kanya it was all planned and bunga daw ito nung kanyang ginawang investigation nung siya ay chairman ng Blue Ribbon Committee and sinasabi niya na ito daw pagtatangkang patahimikin siya dahil nga kapag inaresto raw siya ay possible din na hindi siya makapag-participate dun sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Well, sa tingin ho namin dito, marami kasi kaming fina-file na kaso laban sa mga public officials. At kadalasan, yan po talaga ang nagiging sagot nila na pina-persecute sila, na it's about politics, not even just about this case, not even just about senators, kahit yung mga LGU, kahit yung mga mayor, mga vice mayor, yan po talaga ang fallback nila na depensa, na kami po ay pinupolitika dito. But the facts will speak for themselves. And I think when you read the case and you listen to the admissions and you listen to the interviews, you will see that the case is quite clear-cut. Kaya it's hard to see kung saan po nanggagaling si Senator Marcoleta dito dahil yung kaso mismo ay yung ebidensya mismo na ginamit ng ating mga investigador ay nanggaling din po sa kanya.